Hi guys, nandito ako ngayon at ang challenge nila sa akin ay gagawin ang 3 types of acting ni Miss Eugene Domingo. So yung una, elevator acting, yung isa, TV patrol acting, tapos yung pangatlo, as is, where is acting. So, i-try natin muna ang elevator acting. So ang lines muna, you're nothing but a second-rate, trying hard copycat ni Miss Shelly Hill sa Between Walang Ningning, 1985. Kinakabahan ako, teka. Sabi niya, ang elevator style ay ganito. You're nothing but a second rate. Trying hard. Copycat! Ganun. Kasi umaakit pa ba daw, kaya elevator style. Tapos, second time, from the movie Himala ni Miss Nora Honor. Ang line, walang himala. Ang himala ay nasa puso ng mga. Oh my God. Ito yung TV patrol acting. So, kailangan siyang siya. Kailangan na natataranta kasi and sobrang taas ng acting kasi nasa TV patrol tayo. So, bakit nyo dito binaman ako acting? Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Ganun. Hindi ko talaga. Ayoko na! From the movie, Minsay, isang gamu-gamu. Ang lines, my brother is not a pig. Ang kapatid ko ay tao, hindi baboy daw. Okay, so ito yung as is, where is acting. My brother is not a pig. Ang kapatid ko ay hindi tao. Joke lang. Ang kapatid ko ay tao pala. My brother is not a pig. Ang kapatid ko ay tao, hindi baboy daw. So ayun guys, papunta pa rin tayo sa new lounge para sa aking lashes and tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan. So anong chika? Anong unexpected ang nangyari sa'yo in the last few years? Itong pag-artista. Kasi, backstory lang nag-apply ako for US visa. Tapos talagang feeling ko wala na akong chance dito sa showbiz. Kasi ang tagal ko na nga nag-workshop, tapos parang every time na nag-go-see ako, hindi pa rin ako nakukuha. So feeling ko talaga wala na. And nung time na pag-graduate na din ako, so sabi ko mag-office na talaga ako. Tapos biglang, tapos one time nag-apply ako ng US visa. So naniniwala talaga ako sa power of words. Yun yung gusto kong patunayan dito. Kasi nung time na yun, nung nag-apply ako US visa, ayaw ako bigyan kasi daw, parang old enough na daw ako para, old enough na daw ako para mag-asawa sa US. So, ang bibigyan lang yung parents ko, sabay-sabay kami nag-apply kasi yung mga ate ko nasa US. So, feeling nila, sahin natin siya. So, feeling nila, pwede na ako mag-stay doon and mag-asawa. So, anong nangyari? 2 years ago lang to guys. So, anong nangyari nun? Sabi niya, anong proof daw na babalik ako sa Philippines? Sabi ko, upcoming actress ako. Kahit di naman. Hindi talaga. As in, hindi pa ako nag-apply dito, ganyan. So, sabi ko talaga, I'm an upcoming actress. Sabi ko, dito yung career ko sa Philippines, ganyan. Tapos, inimbento ko lang yun, guys. Tapos, binigyan akong visa. So, binigyan akong visa, 10 years multiple. Ang nangyari, after a year, wala, naging actress talaga ako. So, feeling ko miracle. As in, after a year talaga, pagbalik ko galing States noon, pinapunta ulit ako ni Mr. L. Tapos yun na, binasign na ako. So, yun. Tapos doon na nag-start. Yun, rumalakit na ako sa movies, ganyan. Tapos, nagpagani. So, yun. Kaya, guys, believe in power of words. Totoo yun. Speaking of words, are you a listener or a talker? Or a talker? Both. Kasi kaya ko naman mag-listen kapag may nagkikwento. Pero mas madaldal ako. So, mas ako yung bangka. Alam mo yung ganun. Pero kaya ko din makinig, syempre. Give and take tayo. Kung ma-handcuff ka sa isang tao ng isang buwan, sino pipiliin mo? Hello? Sino? Si Chris Evans, syempre. Si Captain America. More time or more money? More time. Kasi habang may time, makakagawa ka ng pera. Unlike yung more money, tas wala nang time, hindi mo madadala yun. Diba? Hindi mo siya madadala sa kamatayan. So, more time. Bigyan mo naman kami ng one sentence advice kung paano mabuhay.
paano mabuhay. On how to live your life. Live life to the fullest. Yun talaga. Totoo yun. If you had the world's attention for 30 seconds, anong sasabihin mo? Ang hirap. Ano dapat sabihin pag ganun? Like, nasa akin yung attention ng buong mundo. Thank you guys for your attention. I love it. And thank you God. Ganon. Oo. Kung meron kang isang bagay na wini-wish na sana hindi na-imbento, ano yun? Ako papaya. Diba? Chemical drugs? Kapagod. Pwede ko naman siya gawin lang. May patahel. Or ano ba? So disrespectful. Yun na yung nakikita kong masama. Chemical. Kasi Ano pa ba? parang may Chemical drugs nga. Yung mga sobrang malala na... Kasi iniiba niya yung tao eh. So, yung nagkakaroon ng krimen. Yan, yung shabu. Paano ba nagiging hero ang isang tao? Para nagiging hero ang isang tao. Actually, kahit simpleng bagay lang na mga musta ka sa isang tao, feeling ko pwedeng maging hero ka sa bagay na yun. Kasi what if yung taong yun may pinagdadaanan, tapos yung kamusta mong yun nasa yung life niya. So, simpleng bagay na gano'n, pwede ka maging hero. Anong bagay yung na-try mo at hindi mo na uulitin pa? Try ko nga, di ko na ulitin. Pwedeng pagkain, sports. Wala eh, wala talaga. Wala maisip. In what situation or place yung pinaka-feeling mo out of place ka? Siguro kapag mga nasa club ako na puro foreigner. Ganun. One time may napunta na akong club, puro Brazilian. Tapos feeling ko talaga, ay girl, hindi ko tulugan. Alam mo yun, wala, hindi ako makarelate talaga. So, yun, dun ko na feel na out of place talaga ako. Gano'ng kadalas mo tinitignan ng cellphone mo? Sobrang dalas, like siguro every 2 minutes mo. Pero unless tulog ako, pag tulog talaga ako, nilalayo ko yung phone ko para walang istorbo talaga. Well, kapag nakakilala ka ng isang taong attracted ka, anong una mo napapansin sa kanila? Mukha. At saka titignan ko yung paa, kung naka-chinelas or hindi. Yung pala, titignan ko kung yung paa. Pero hindi, usually, syempre, naka-shoes naman, so hindi ko makikita agad. Pero mukha talaga. Ano or sino ang nagbibigay sa'yo ng tapang na mag-try ng mga bagong bagay? Siguro yung, ano ba? Ako siguro, yung sarili ko. Kasi risk taker talaga ako. Like, alam mo yung parang feeling ko, gusto kong sina-challenge yung sarili ko. Ganun. Na parang kahit natatakot ako, pero parang hindi, kailangan. Yung may ganun akong ugali. Kaya yung family ko talaga nagugulat sila sa mga pinagagawa ko. Kung magkakaroon ka ng sarili mong talk show, sino ang 3 mong unang guest? Hi! Sino? Pwedeng international. Una si Ellen DeGeneres. And, tama din. And sino ba? Siyempre si Chris Evans. And, sino ba kaya? Crush ko na babae si Margot Robbie. So, silang 3. Si Ellen kasi nagagalingan ako sa kanya as host. So, might as well imbitahin ko siya sa aking talk show. Ayun. Kung magkakaroon ka ng 5 bagay lang na pwedeng sa'yo, ano yun? 5 bagay. 5. Siyempre, cellphone. Tapos, wifi. Tapos, ano ba? Lipstick. Hindi makaalis naman. Pangkilay. Siyempre, pera. Ayun. Money. Ano yung pinaka-defining moment of your life? Defining mo. Paanong defining mo? Yung pinaka-nagpaka-Charlie sa'yo ngayon. Wow, hirap. Nagpaka-Charlie. Project ba to?
Hindi ko pa masabi kasi nga hindi ko pa alam yung results ng ginawa kong project. Pero, sige, syempre nung nabigyan ako ng nung nakasali ako sa Seven Sundays, kasi doon naman nagsimula lahat. Tapos doon din nabigay yung pangalan kong Charlie. So yun yung defining moment as Charlie. Yes. Anong strongest personal quality mo? Strongest personal. Siguro I can adapt to everyone. Like, kahit saan mo ko ilagay, kaya kong makipag-usap. Ayun. Kaya kong chumika. Anong skill ang gusto mong matutunan at bakit? Skill. Siguro martial arts. Para kaya ko i-defend yung sarili ko kahit kailan. Anong story behind Parasite Island? Yung story nun, basta parang representation siya ng parasite sa society talaga. Parang kung ano yung inner problems within the family, yun yung nire-represent ng parasite. Kasi yung story namin talaga, parang may problema within the family. Tapos yun yung parasite, yung parang representation. How is Yung Pino linta. How is Pino Herrera as your leading man? Sobrang bait. Kasi si Pino, nakasama ko na siya before sa workshop. So, kumbaga hindi naman na siya iba sa akin kasi friends naman na kami dati pa. Tapos yun, first time ko siya naka-work na yun. So, ayun, very professional naman si Pino. Kumbaga wala namang problema sa kanya, pati sa ugali niya. Kasi nga friends naman na din kami before pa nitong Parasite Life. Ang kulit, sobrang kulit ni Pino. Kasi ang hilig niyang mang-asal. Meron ka bang interesting story mula sa set ng Parasite Island? Ano yan? Ang dami. Interesting story. Well, eto kahit magkakaibang generation kami, like magkakaibang batch yung edad namin, like may super bata, may teenager, may 20s, may 30s, ganyan. Lahat kami close. So, as in, pag off-cam talaga, lahat kami nagkikwentuhan, kahit kanino ka matabi, makakasundo mo talaga. Tapos, ano ba interesting ko? May isang araw na lahat na eksena basa ako. Na sobrang lamig kasi nasa lake kami talaga. So parang kahit hindi ako nagsiswimming, pero yung continuity kailangan pasabi. Minsan ako ng tubig talaga. Ngayon, yun yung siguro nahirapan ako sa Parasite. Pero overall, sobrang saya na set namin. As in, parang one of pinakamasayang set na napuntahan. Ano naman ang similarities mo with Princess Salvacion? Similarity. Kasi yung character ni Princess, sobrang arte na medyo komedyante. And kontrabida. So, hindi man ako kontrabida, no? Pero siguro yung similarity yung ano ba? Minsan yung kaartehan niya, maarte din ako. Basta pa, actually, hindi ako nahirapan sa character ni Princess kasi medyo malapit siya sa akin talaga. Yung pagka-epal, gano'n. Joke. Gano'n. Anong role mo sa Soldier's Heart? Soldier's Heart, anak ako ni Governor. Tapos, abangan nyo kung si Governor ay kakampi or hindi. So, yun. Anak ako ng mayaman na Governor, tapos Muslim ako doon. So, yun. And may love interest ako doon. Abangan nyo sino. Hindi mo ba pwedeng bigyan ng clue kung sinong partner mo doon? Pwede naman. Sige. Galing Going Bulilit. So guys, tatawid muna tayo ngayon. So dahil safety first, mamaya ulit tayo magchikahan. So let's go.
dito na tayo sa building ng aking palacios. Let's go. So, habang nag-aantay tayo sa aking appointment, ituloy natin ang chikahan. So, any more questions? Meron ka bang pwedeng i-share sa amin tungkol sa susunod mong movie? Ang masasabi ko lang, bagong Charlie po yung makapanood nyo doon. And lahat ata ng action na gawa ko, like drama, may comedy, action. Yun lang muna ang sasabihin ko, abangan. Tapos, basta mas challenging yung ginawa ko doon and mapangahas na Charlie, ganun. Joke lang guys, pero abangan niyo please. Kung mananalo ka ng Best Actress Award, paano mo gagawin ang acceptance speech mo? Siyempre from the heart talaga. Like, actually parang ayoko nga isulat yun eh. Kasi usually ba sinusulat yun? Or, di ba? Usually pinaplano yun, ganyan. So ako ayoko, gusto ko yung magulat talaga ako. Tapos kung ano yung masabi ko sa stage, kahit thank you lang. Basta alam kong from the heart. Meron ka bang alam na ibang languages? Korean. Ano ba? Korean muna. So, para sa last challenge mo, ito ang Korean 7-second challenge. Oh my God, mahirap ba? Timer starts now. Okay, 안녕하세요. Hello. 감사합니다. Thank you. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 1 to 10. Oh, sakto! Yan. So guys, thank you sa pagsama sa akin today. And sana nag-enjoy kayo sa ating chikahan. So, ako'y papasok na sa aking last appointment. Bye! Hi guys! Don't forget to follow Star Magic's social media account. And subscribe to our YouTube channel. For my personal account, please follow me on my IG account, CharlieDizon_, and on my Twitter account, CharlieDizon_ also. And Facebook